Welcome po sa aking channel. Atin pong subaybayan ang ating letter sender na si Miss Libra. Thank you Miss Libra for trusting me. Sana magustuhan mo ito. Hamon. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan at saan ko tatapusin. Ito yung hamon na hanggang ngayon hinaharap ko pa rin, ang pagiging ina at ama. Binubuntis ko pa lang ang anak ko, it was 7 years ago. Ayaw ko sanang balikan ang alaala na yun, pero ito ako, magpapakatotoo. Nanganak ako na wala ang tatay ng anak ko dahil nasa malayo siya nagtatrabaho. Yung time na yun na kailangan ko siya sa tabi ko para maibsan ang sakit na dinaramdam ko. Ang time na kailangan mo may mag-cheer up sa'yo na kaya mo yan dahil nandito lang ako pero wala. Tapos tinawagan mo siya nung nagli-labor ka na pero sinagot lang akong nagbibiro ako. Yung tila bang sarili mo lang aasahan mo, yung sakit na dinaramdam mo, sarilihin mo na lang dahil wala ka namang mapagsasabihan na ang sakit. Yung time na kailangan mong may hahaplos man lang sa balakang mo dahil sa sobrang sakit, yung nag-labor ka mula 10 AM tapos 11 PM na lumabas ang baby, tapos sukong-suko ka na dahil nawalan ka na ng pag-asa. Yun bang time na sinabihan mo na lang yung mama at papa mo na kapag namatay ako at nabuhay yung bata, alagaan yung mabuti Huwag niyong pabayaan dahil siya kapalit sa akin pag namatay ako at nabuhay siya. Ituring niyo siya na parang kayo ang ina at ama. Yung di niya mararamdaman na apo lang siya. Tapos yung luha mo hindi mo mapigilan, pero yung lumaban ako dahil naisip ko pa rin na iba ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina na hindi matutumbasan nino man. Yung nalampasan ko yon sa gabing iyon ay para bang lumakas ang loob ko uli na ito na, anak ko na talaga ito, isa na akong nanay. Siguro after 15 minutes na pagluwal ko ng anak ko dahil sa wala naman yung tatay ng anak ko, sinikapan ko makabangon, naglinis sa sarili ko, nagbihis dahil nakakahiya sa mama at papa ko. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to, I'm strong enough dahil isa na akong ina. Pero di ko pa rin maiwasan na maisip yung tatay ng anak ko. Nung makita niya yung baby through pic, dahil nasa malayo, tuwang-tuwa. Padala ka agad, syempre lalaki yung anak. At akala ko okay na yun na, buo na kami. Pero ang masaklap, after 2 months, nalaman ko naman na may nabuntis na iba. Sobrang sakit. So ang nangyari, kailangan ko pang magpakatatag. Dahil ayaw ko rin may kahati. Tinatagan ko ang sarili ko, hinabiling ko ang anak ko sa mama at papa ko. Dahil kailangan kong magtrabaho para mabuhay at maibigay ko ang kailangan ng anak ko. Matustusan ko ang gatas at anumang pangangailangan. Ang hirap maging isang ina at ama. Pero kailangan kong kayanin lalo na sa buhay ng anak mo na nakataya. Isang sanggol na walang kamuwang-muwang sa mundo, pinagkaitan ng pagmamahal ng isang ama. Kaya ikaw ina,